the defense spending to record high levels. When we made the pledge to invest 2% of GDP in defense, Iniulat na Secretary General ng North Atlantic Treaty Organization o NATO na si Jens Stoltenberg na 23 sa 32 member nations ang nakaaabot sa military alliance target na paggastos sa defense ngayong taon. Sa gitna ito na nagpapatuloy na pag-atake ng Russia sa Ukraine. Ginawa ni Stoltenberg ang pahayag sa isang talumpati sa Wilson Center Research Group. Ang tinatayang bilang mas mataas ng halos 4 na beses sa bilang ng mga bansa noong 2021. Sa kaparehong taon, 6 na bansa lang ang nakaabot sa defense spending target. Europeans are doing far more for their collective security than just a few years ago. Inihayag naman ang tagapangunan ng NATO ang pangakong patuloy na pagsuporta sa Ukraine laban sa Russian invasion. Ayon sa Secretary General, hindi dapat hayaang magwagi si Russian President Vladimir Putin sa plano nitong pagkubkob sa Ukraine. Patuloy din ito isusulong ang membership ng Ukraine sa Security Alliance. We must ensure that Putin's aggression doesn't pay off, today or in the future. That is why at the summit we will continue to bring Ukraine ever closer to NATO membership, so that when the time is right, Ukraine can join without delay. Samantala, pagkatapos ng talumpati sa Wilson Center Research Group ay nakipagpulong si NATO Secretary General kay US President Joe Biden sa White House. Batay sa US President, mas naging malawak, matatag at nagkakaisa ang NATO ngayon sa ilalim ng pamumuno ni Stoltenberg. Klein Sinka, UNTV News Rescue USA. Diyos sa aming sandigan, serbisyo publiko ang aming